What's up mga pre, good morning. So yun mga pre, no, sa last video natin is nag-arrange tayo ng mga aquariums, konting reset tayo, no, nag-rearrange tayo para may panibago namang paningin dito sa shop natin. And then ngayon nag-repair ako ng mga tanks, ng mga yung mga leak. So kasi wala akong ginagawa, and then para at least kasi madami tayong fry, and then para may mapaglagyan na yun ang mga fry natin sa mga susunod na batch. Then ito, na-transfer ko na ito dito, yan. And then itong mga goldfish natin is na-transfer na natin. And then ngayon meron akong stock sa Chubipex. Yung sa mga nag-chat, punta lang kayo dito sa Kalinan, Tulay, Alcantara, no, dun sa mga ka-keepers natin, sa mga gustong ng Chubipex, kasi pakain nila sa mga isda nila. And then now may dalawa akong natapos na tank, bali yung isa kakatapos lang, bali tatlo pala. And then meron akong isa dito na gusto kong gawing pang-groom ng flower horn, kasi meron akong bibili na fry, and then mag-groom naman ako para meron naman tayong panibagong alaga. Yeah. Then kasi ito for personal ko to. Then ito din ginugrom ko kampa. And then now gusto ko dagdagan kasi meron pang isang bakante dito. Yan. Tatanggalin ko tong lalagyan ng BBS. Ito, sakto kasi yan dyan. And then now papakita ko yung tank. Mga konting tips, no? DIY tayo ngayon, DIY. Para doon sa mga keepers natin na gustong magtipid, at least meron kayong mga aral na matutunan dito ngayon. And then ngayon papakita ko yung mga pre. So yun mga pre, ang una is dapat meron kayong silicone or any ano, basta glass silicone. And then meron kayong ito yung gun na pang silicone or pang pabilis, para mabilis ayusin natin yung tank. Actual to mga pre, kaya actual natin itong gagawin. Ito yung mga natapos ko, medyo madumi kasi nga ni-repair ko lang na wala akong extra glass. Yan, ito tapos ko na ito last night. Yan, sorry kung ito yung nabili ko na silicone kasi ito lang yung available, may color, hindi siya clear. Yan, 1, and then ito 2, ito yung bago lang, and then ito yung susunod ko na pang-groom ko na flower horn. Then sa ginagawa ko ngayon mga pre, yan, sobrang dami na ng damage kasi ito yung mga, kung tawagin ay sinaunang tank, yung mga naunang tank, no, nasa nagsisimula pa tayo. Pag may labor tayo sa pag-aayos ng bike, binibili natin agad ng aquarium. So yun mga pre, no, pag once mag DIY kayo, make sure lang na tatanggalin nyo yung unang layer ng silicone, and then now kikis-kisin nyo lang, lilinisan para mas maganda yung kapit ng silicone. Gaya yan, yan. Lilinisan nyo hanggang sa doon sa mga apektadong area, no, para sure na maganda yung kapit ng silicone natin. Bahala na yan lumot dyan, basta yung number 1 is yung silicone. Kasi ito yung nakrack, bali ito goods na to, wala natin damage. Ito yung nakrack sa gitna, and then sa ginaganon ko siya, gumagalaw yung mga ilang parts dito, kaya hindi siyang linisan hanggang dito, ganun. Then bago natin lagyan ng panibagong silicone, dahan-dahan lang, gamit lang kayo ng cutter para sa mga bata dyan, iwas-iwas lang kung maaari. Sa nakakatanda nyo ipagawa pag nagaganito kayo ng DIY o sa paggagamit ng cutter. Linisan nyo lang, tanggalin nyo para mas kumapit, para mas maganda yung, ayan, tanggal na. Tanggalin yung mga unang nakalagay para mas safety natin ilagay yung silicone, para sure na walang leak, para i-prevent natin yung effort natin is
di masayang. Yan, linisan lang natin hanggang sa apektadong area ng crack. Yan o, gumagalaw siya. Yan, nakita niya bumabubbles. Yan yung mga apektadong area, kaya kailangan natin yung linisan para panibagong lagay ng silicone. Ayan o. So yun mga preno, biglaan vlog lang to para dito sa mga gustong mag DIY, kung gustong maka-experience, para at least may bago naman kayong karanasan sa pag-aalaga ng isda, no? Kasi mas maigi nang meron kayong ibang alam gawin, di lang kayo maasa doon sa mga nagle-labor, para kung sakali man is makatipid din kayo. Basta meron kayong mga required na gamit like sa cutter, sa silicone, and then yung gun, then yung cutter din ng pang-glass. Kung ito, kahit yung mumurahin ito, nabili ko lang ito ng sa halagang 120. Yan. Hindi ito yung diamond. Ito yung parang roller na nilalagyan ng oil sa loob dito sa ilalim. And then pwede na nang ikat, basta meron kayong saktong lalapatan ng salamin para hindi mag-crack. Make sure nyo na merong basahan or goma or matting guard na ilalagay nyo yung salamin, ganun. Din ganun na. So yun mga pre, tapos ko nang i-explain ng maayos yung mga tamang gawin bago kayo maglagay ng panibagong silicone dun sa aquarium na inaayos nyo. So yun mga pre, lahat ng mga sinasabi ko is based on my experience. And then now, gusto kong i-share doon, lalo na gustong magtipid, doon sa mga gustong mag-DIY, mag-start na mag-DIY, o wala kayong lakas ng loob mag-DIY kasi nga aquarium, baka natakot kayo mag-leak agad, no? Huwag kayong matakot mga pre, gawin nyo kasi lahat dito ng mga setup ko is ako gumawa. And then yung may ilan mga sikanhan. And kaya ginawa ko yun para at least makatipid ako kasi sobrang mahal. Nagpapakat lang ako ng salamin and then ako nang nagdidikit lahat para makatipid, kasi yung tipid siguro per aquarium at least mga 350 yung natitipid ko per aquarium, no, pag ako nagdidikit, no. Kasi nakakatipid tayo ng silicone sa mga 5 aquarium is isang silicone yung nagagamit ko, no. So yun mga pre, sana may natutunan kayo dun sa mga sinasabi ko, no, sa lahat ng mga naibinahagi ko. And then now, salamat sa mga nagla-like, no, sa mga nagko-comment daw sa mga comment section. Sorry kung hindi ako masyadong nagre-reply kasi yung ginagamit kong internet is data lang. Kapag nakapag-load ako doon ko lang nakakapag-reply ng mga pre. Salamat sa mga patuloy nagsasubscribe mga pre. Hindi na, salamat, ma-share nyo. Peace.